So ayan, praise the Lord. Mag-start na po tayong mag-aral mga kapatid. At sa atin pong outline, ito po yung outline natin under angelology or demonology ay napag-aralan natin last class natin about the definition, so what is an angel, and the divine order about the creations of angel. Kaya sa mga ngayon lang po naka-attend ng atin pong Zoom or live streaming, I encourage you na panoorin po natin, just backread dito sa ating page na Mobile Bible School ang lesson natin about this angel. At napakaganda po na malaman natin na pag sinabi mong anghel, ay hindi lang basta yung anghel na may pakpak ang pinapatukuyan niyan. Para malaman nyo kung bakit yun ang ibig sabihin, ay panoorin po natin yung past lesson natin. So ngayon naman po is all about the delusion. Delusion means ito po ay paniniwalang mali na patuloy na pinaniniwalaan hanggang ngayon. So delusion. And ano yung mga yon? Kaya tutukoy natin na ito ay mga myth about angels. So yun yung third topic natin. Yan ang pag-aaralan natin ngayong gabi. At sa mga susunod, about the description, yun yung characteristics ng angel. Nandyan na rin yung mga personalities nila. And the delineation, so merong good and bad angels. And the devil, who is Satan, tatalakayin din po natin yung sa mga susunod. And last, doxology, yung eschatological view concerning the angels. Ano ba yung part ng angel pagdating sa last days? So, purihin ng Panginoon. Ngayon po, tulad ng sabi ko about sa delusion na po tayo, myths about angels. Ayan, so i-ready nyo na yung screen nyo at mag-screenshot na yung iba sa inyo. Mag-take notes naman ang mga hindi marunong mag-screenshot. Or, you can also avail our PowerPoint. So, the delusion, myths about angels. Angels have captured human imagination for centuries. But there are many myths and misconceptions surrounding them. So today, we will delve in common myths about angels and examine what the Bible truly teaches about these celestial beings. Number 1 na po tayo. First myth about angels is angels have wings. What? Ito ang pinaka-common na paniniwala, no, na lahat daw ng angels ay may wings. So, medyo i-debunk natin to. Not all angels have wings. Bagamat may mga angel na tinutukoy sa Bible na may wings, no? While angels are often depicted with wings in art and literature, the Bible doesn't always describe them as having wings. Only certain types of angels, such as, dalawa po sila, seraphim and cherubim, are described as having wings in specific passages. Like in Isaiah, nandun po yung mga seraphim na tinutukoy. And Ezekiel chapter 10 and chapter 1, nandun po yung mga cherubims na tinutukoy. So, twice, as we have seen, angels are said to fly. Yung seraphim are said to have 6 wings and cherubims have 2 wings. So, angels are never stated to have wings in the scripture. Yung mga nag-a-appear kila Noah or nag-appear kay Abraham, yung nag-appear kay Jacob wherein nag-wrestle siya kay Jacob, wala pong tinutukoy na may mga wings po sila. Kaya isa po sa mga paniniwala at mga drawing na madalas natin makita kahit sa internet, pag sinabi mong angels, matik may wings. Kahit sa, halimbawa, nung panahon na nag-appear yung mga angels sa tao, sa mga pastol, di ba? Bumukas ang langit at sinabi na sila na merong pong ipapanganak na nagiging hari. So, may mga pakpak yung drawing doon. But, wala namang nakastate na may pakpak. Wala naman din nakastate na walang pakpak. Pero wala kasi pong sinasabi na may pakpak yung mga angels na yon, no? Si Michael Archangel and even Gabriel, wala rin talagang tinutukoy na sila ay may pakpak. Ewan ko kung napag-aralan nating naobserbahan natin mabuti. Kahit ako kasi matagal na ako nagpapastor, no? Ang alam ko lahat ng anghel may pakpak. Basta nagpakita sa tao, may pakpak yung anghel. Pero tama nga naman na kung titignan mo at babasahin natin mabuti, wala talaga naman sinasabi doon na may pakpak ang mga yon.
At second myth about angels, yan. Number 2, angels are female. While some cultures depict angels as female, particularly in artwork, di ba? Marami pag sinabi mong anghel, babae. May mga drawing, babae. Mga palabas sa TV, anghel, babae. The Bible refers to angels with masculine pronouns and typically presents them as genderless spiritual being. Ulitin ko, genderless. Okay? Walang sinasabi kung babae sila o lalaki. But not one dot in the scripture ever refers to angels as feminine. Walang sinasabi na siguro mukhang babae pero hindi babae, no, na katulad na nasa picture na obviously na may dibdib ganyan. So they're always referred to in a in the masculine gender actually. So angels always appear as men but they are not men like as human, no, na may gender. Pero ang itsura nila ay mukhang lalaki. So bakit sinabing mukhang lalaki? Kasi nung sa panahon ni Lot, sa Sodom at Gomora, di ba po may dalawang anghel nagpakita kay Lot. And then nais ng mga tao na makipagtalik dun sa mga anghel na yon. Which is kung ito ay babae, common na makipagtalik, sabihin na lang natin pervert sila. Pero why does the term today was homosexuals called also sodomy? Di ba? So, ibig sabihin, pag sinabi mong sodomy, lalaki sa lalaki, babae sa babae, ganun. So, sodomy, mga lalaki po yung mga naroon na gusto makipagtalik. Therefore, itsurang lalaki yon na gusto nila makipagtalik sa mga anghel na yon. Kaya, sodomy ang tawag. Di ba po, sa LGBTQ or ewan ko kung ano pa. So, yan po sa Genesis chapter 19 verse 117 ay isa rin na example po yon. Kaya siguro ay maliwanag po sa atin na pag sinabi nating anghel, hindi po ito babae, hindi ito lalaki, pero mas mukhang lalaki po sila kaysa sa mas mukhang babae. Tignan natin, susubukan natin ulit basahin yung kwento po ni Lot. Ano po, try nyo pong pag-aralang mabuti na nagpakita kay Lot yung dalawang anghel. So, try natin pong i-review yon sa ating devotion or kusang pag-aaral. So, ayan po yung panahon ni Lot. No? May dalawang picture dito. What do you think is a right rendering of an angel in the story of Lot and two angels? Kasi kung iisipin nyo mabuti, napaka-strange naman yung mga lalaki na makikipagtalik sa isang nilalang na may pakpak. Baka matakot sila doon. Baka hindi nila gawin, ang gagawin nila, mas magmamarites sila kaysa sa magkaroon ng urge na makipagtalik. Ano ba itong tao ba yan? Hayop ba yan? Ba't may pakpak? Ang alam ko, ibon lang na may pakpak. Di ba? So, comment down kung ano ang sagot sa dalawa, letter A or letter B. At, syempre, sa tingin natin, dito sa letter A, parang hawig, parang babae yung itsura nila. Ito yung umaalis na sila, tapos si Lot, naging asin na sila. Naging asin na siya. So, ang nakalagay dito sa drawing, may pakpak. Pero wala namang sinabi talaga na may pakpak. Wala naman din sinabi na walang pakpak. But, for me, kung akong papipiliin nyo, ay tama, letter B ang mas pipiliin ko. No, I'm not saying na absolutely ay 100% ay ito'y tama, pero walang sinasabi na may pakpak itong mga to. And then, next, itong ikalawang drawing, patungkol kay Lot din yan. O, di ba, may pakpak. Tapos umalis sila. Then, dito naman sa isa, letter B, walang pakpak, di ba? Kaya, hindi lahat ng mga drawings din na makikita natin na angel nag-a-appear may pakpak. Sometimes, sa atin pong panonood sa TV about the story of Abraham, story of Lot, may mga story din doon na movie na ginawa na ang nag-appear ay walang pakpak. So, mas okay sa akin yun. Para sa akin, I'm not convincing you, but I'm your teacher. Kaya, kayo pong bahala, makumbinsi man kayo o hindi. Pero sasabihin ko po ulit, walang sinabi na may pakpak sila doon sa story ni Lot. And, number 3, third myth about angels. Angels are chubby babies. Oh, ang cute-cute naman nitong baby na to. Parang nung nakita ko kanina to, sabi ko kay Mrs., Mami, tignan mo, ang cute. Sana nga lahat ng kasi
ang isang expression na pag sinabi mo anghel, inosente, no? Cute, maganda sa paningin. Pero alam nyo, hindi lahat ng heavenly beings ay ganon. Yung mga beast din o halimaw sa langit, akala nyo ba? So next time na yon dito tayo sa myth. So cherubs, pag sinabi mong cherubs or cherubs, cherub is a singular and cherubim is already plural pag sinabi mong cherubim. Kasi yung I am sa Hebrew, it's already a plural word. Pero dahil sa English form siya, cherubims, okay lang. So they are synonymous in scripture. Cherubims are four-winged creature mentioned in 15 books in the Bible. So four-winged pala nakalagay dito na four-winged. Kanina nasabi ko, two. So they cover the mercy seat on the Ark of the Covenant in regards to Old Testament temple furniture. So in popular culture, cherubs are often depicted as chubby winged babies. However, biblical angels are typically described as powerful being with a human-like appearance. Talagang hindi natin may deny yon na yung mga angels na itong nag-appear sa tao, they have human-like appearance. So often inspiring awe and fear in those who encounter them. Nagugulat sila kapag nakikita po yung mga angel na yon. At meron palabas sa TV, kailan lang, si Kerubin, di ba? Bata siya. At meron akong napasukan na isang napakalaking church na maraming rebulto at sa harap ng altar ay may naka-engrave na napakalaking kahoy na mga, ang drawing ay mga angel na baby ang mukha, tas may dalawang pakpak, tas wala na siyang paa. Basta ganun lang ang itsura niya. So, parang yung pinaka paa niya parang hugis ulap na parang nakabalot lang sa telang ganun. So ganun, cherubim daw ang tawag doon nung tinanong ko po yung ibang naroroon. So yung pala talagang pinapaniwala ang cherubim, no? Pag sinabi mo cherubim, baby angel. So hindi po totoo po 'yon. Alam ko naman na naniniwala din po kayo sa akin na hindi po totoo 'yon. So number 4, angels have halo. Saan nga ba galing na ang anghel ay may halo? 'Di ba? Kadalasan natin makikita ito kapag bumibili tayo ng pan-decorate sa Christmas, 'di ba? Ilalagay mo sa Christmas tree yung may trumpet tapos may halo, kahit silhouette lang alam mong angel 'yon kasi may pakpak, may trumpet, may halo. Kahit silhouette lang, ibig sabihin ni forma lang, hindi naka-drawing talaga ng angel 'yon. So angels have halo. The myth that angels have halos is a common misconception perpetuated by art and popular culture rather than biblical description. So art lang kasi yon, no? Ang may dahilan, ito, in religious art kasi, angels are often depicted with a halo, a luminous ring or aura, pwedeng hindi luminous, pwedeng umiilaw, surrounding their heads to signify their divine nature or holiness. However, the Bible itself does not explicitly mention angels have halos. Naintindihan po ba natin? The Bible does not explicitly mention angels having halos. Wala talaga. So instead, halos are artistic symbols used to convey the spiritual purity and heavenly status of angels in visual representations. Kaya sa mga drawing, nilalagyan nila ng ganon. Parang banal ka kasi pag nilagyan ganon. At sa mga ancient Christianity, ganun po ang parang banal ka kapag nilagyan. Pero ang mga halos na yon, nagmula yan sa Hindu artistry and Buddhism. Mostly sa Hindu artistry, yung kanilang mga avatar na tinatawag o mga Diyos-Diyosan, may halo na nakapalibot. No? Kahit si Buddha, may halo. Before even Jesus Christ had came o nag-incarnate dito sa lupa 1,000 years ago, marami na kasing mga drawing na ganon. That's why in Christianity, possibly, pag sinabi mong enlightened ka, ganon, lalagyan ka ng halo. Banal, ganon, righteous, lalagyan ka ng halo para bagang ikay nagniningning. And one point siguro, nung si Moses ay nagningning yung kanyang mukha, may glory, pero hindi naman halo yung tinawag doon, basta nagniningning. Maybe, inilagay nila din in a form of a circle and then inangat na lang nila dyan na parang lumilipad, gano'n. At meron ding nakalagay doon sa Ezekiel chapter 10 na wheel. Ewan ko kung wheel ang tawag nila dyan. So therefore, while halos may be a
prevalent artistic convention, they are not biblical attribute of angels. The words halo or halos do not appear anywhere in the scripture. Wala sa Bible ang salitang halo. Nandun lang yan sa kanta ni, sino ba yung kumanta ng halo? Yan, nasa kanta lang po yung halo. Hindi ko alam yung kung sinong kumanta ng halo. Naririnig ko lang. Halo! Sabi niya gano'n. So, number 5. Angels have no emotions. Ito, nag-Bible school po ako. Sa Bible school, may nakita po akong libro. At ang nakalagay po sa libro, Angels have no emotion. Ang dahilan ng tagapagturo o nagturo sa amin kung bakit daw walang emosyon ang angels, parang may isip mo rin no na may point. Kasi ang angels daw ay walang kaluluwa. Ang kaluluwa, nandun yung emotion. Isang example niya na ang katawan natin ay bahay lang ng kaluluwa. At ang katawan, hindi na yun makakaramdam at wala na siyang emosyon kung wala na yung kaluluwa dyan. So kahit taga-tagain mo yung patay, dahil wala na yung kaluluwa doon, hindi na yun makakaramdam. Therefore, no emotion. No emotion daw. So, the myth that angels have no emotion suggests that angels are emotionless beings, solely focused on carrying out divine tasks. Kung ano lang yung paggawa ng Diyos, yun yung task mo, regardless sa ano man ng nararamdaman mo kasi walang pakiramdam. Parang ganyan eh. So, however, the Bible portrays angels as having emotions and expressing them in various situations. For example, in Luke chapter 15 verse 10, sabi po doon, Jesus speaks of joy among the angels in heaven over the repentance of a sinner, di ba? Magkakaroon ng kagalakan o joy ang sabi doon. So pag sinabi mong joy, ay nagagalak sila, masaya. So that involves an emotion. So this verse suggests that angels are capable of experiencing and expressing emotions, including joy, indicating that they are not devoid of feelings. Maybe, possibly, dahil hindi naman lahat ng feelings ay sinabi na meron sa angels, so maybe limited, but wala naman din sa Bible. Ang hirap naman mag-speculate, no? So, therefore, the idea that angels have no emotion is a misconception contradicted by biblical teachings. Kaya yung mentor namin, yung teacher namin dun sa Bible school na pinanggalingan ko, na yun ang tinuturo, hindi talaga ako niya na-convince. Even me, hindi naman ako ganun din sa inyo. I'm not here to convince you, but I'm just here to lay all the ideas na nasa Bible kung maniniwala kayo o hindi, because we have freedom na maniwala o hindi maniwala. Kaya yan, manatili lang po tayo. Kaya kung may question kayo mamaya, ipakihanda po. Isulat nyo na, baka makalimutan nyo. Or i-type nyo na sa comment, wag nyo lang isend. So, praise God. Ayan, maraming pong salamat. Andito yung ating mga bagong mga taga-subaybay. Sa mga bagong naririto po, hello po, Madam Louie. Ayan, from Spain. Meron po kayong kasama dyan na nanonood from Spain. At ganun din kay Brother June and Sister Albing, okay, Sister Gina Lynn from Davao, Sister Albing. At ito po, continue po tayo. Walang emosyon daw, so that's a myth. I don't believe it. Myths about angels. Sabi nila, angels sing. Allah. Ito isa sa pinakamatinding gibain, mga kapatid, pero bibigyan ko kayo ng proof first. So, ready kayo hawak kayo mabuti. There's no absolute basis that angels sings in scripture. We have been read that angels do praise God. Oo. Yung word praise, meron. Worshiping God, yes, meron din. But it doesn't mean singing. Sometimes, no, sinasabi na pag nag-sing ka, you are praising. When you sing, you're worshiping, but not all praising is singing, not all worshiping God is pertaining to singing. No? So, yes, we have seen that angels rejoice, praise, worship, bless God. It is not mentioned that they sing anywhere in Scripture. Aray ko po. So, Satan was the only angel ever mentioned to have musical ability created in him. In Ezekiel chapter 28, verse 13b. Pinagtataka ko lang dito, no, bakit si Lucifer ay meron siyang music instrument, pero iniisip ko lang, no, na yung mga kanyang mga anghel, hindi kaya habang tumutugtog siya, ay kumakanta din sila, diba?
para saan yung instrument. Yun naman yung naiisip ko. That's why, tignan natin kung itong myth na angel sing ay totoong myth o medyo mag-aalanganin tayo ng konti. So you have your faith meter about this o belief meter from 1 to 10, i-rate nyo na lang. Pag sinabi mong 1, oo nga, hindi kumakanta yung mga anghel. Pag sinabi mong 10, convinced pa rin ako. May delusion pa rin sa ganun. Convinced pa rin ako kumakanta ang mga anghel. So, tignan natin sa scripture. Maglatag tayo ng mga verses. Okay? Okay. So, first verse. Sabi dito sa Isaiah chapter 6 verse 3, above it stood the seraphim, which one had 6 wings, with twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. So, ito ay mga seraphims, okay? So, one cried unto another, said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of glory. Sabi nila, kumakanta daw sila ng holy, 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 pero ang nakalagay dyan is said. So, sa Greek word, Hebrew, pagdating sa Old Testament ay Hebrew, sabi doon said, ang ibig sabihin ng said, amar, and cried, itong cried ay kara. Pag sinabi mong cry, sila ay umiiyak o sumisigaw o cold. Yan, kara ang ibig sabihin nun. So, walang sinabing they sing holy, holy, holy. Nakita ko, Pastor, sa Pahayag chapter 5 verse 12, ito po ang sinasabi. 11 muna tayo. Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyon-milyon at libo-libong anghel. Sila ay nakapaligid sa trono, sa 4 na buhay na nilalang, at sa pinuno. So, ito ay anghel, no? Libo-libong anghel. Milyon-milyon, sabi sa Tagalog. Umaawit sila ng malakas. Anong sabi? Umaawit ng malakas. So, yung mga anghel, umaawit. Ang korderong pinatay, karapat-dapat tumanggap ng, yun na, tuloy-tuloy yan. So, itong salitang umaawit sa Tagalog. So, tignan natin. Ang nakalagay kasi dito, there are Tagalog Bible that are mistranslated, quoting angels do sing. Bakit misquoted? Sa King James Version kasi, ang sabi dyan, sa umaawit ay saying. Hindi naman sinabing umaawit ng malakas, kundi saying with a loud voice. Di ba? So, King James Version tayo. And I beheld and heard the voice of many angels round about the throne and beasts and elders, and number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Ang hirap din ito sa Tagalog. Ang ginawa na lang sa numeric translation milyon-milyon at libo-libo. So, ang sabi dito, saying with a loud voice. Ano daw sinasabi? Worthy is the Lamb that was slain to receive power, riches, wisdom, strength, honor, and glory and blessing. So, hindi umaawit ang sinabi dyan. Mag-dive pa tayong mas malalim sa Greek. Interlinear po ito. So, saying in a loud voice. Worthy, the Lamb is the Lamb having slain. Yung salitang saying in a loud voice, ang sabi dyan ay legontes pone megale. Walang sinabing awit. Yung salitang saying, lego, ito ang 3004 ito po yung sa concordance ng Strong's. Sabi po dito, lexical, lego, verb. Ibig sabihin to say, to speak, to mention, to call name, especially in the past, to tell, to command, to lay forth, FOFEMI, etc. Ask, bid, boast, call, give out, forth, choose, speak, tell, utter, I say, saying, puro say, call, okay, do pronounce, walang sinabing sing. Okay? Kahit sabihin mong, etong phone at saka megale means loud, phone means voice, hindi voice, the voice na kantahan. Phone means talagang voice lang po yan. So, saying in a voice, hindi saying like the voice na contest. Kaya yung mistranslation po itong sa Tagalog version na na-download po sa Facebook na nakalagay na umaawit. Try to check your Bible. Wala akong Bible dito sa malapit na Tagalog eh. So try natin sa internet. Try nyong tumingin. Ayan. Ay rin Revelation chapter 5 verse 12. Subukan nyo rin po. Try to comment kung anong translation na meron sa inyo dyan sa Tagalog. I-comment nyo yung Revelation chapter 5 verse 12. Copy-paste nyo.
Type nyo kung ano nakalagay, kung umaawit po ba o sumisigaw ng malakas lamang. Revelation. Subukan ko rin po. Ayan. Tapos sa internet, MBB Tagalog. Ang nakalagay dito ay 5:14. 5:12. Sorry. 5:12 lang pala dapat nakalagay. 5:12. Yan, comment nyo rin yan sa inyo. Sa magandang balita, ang korderong pinatay. Maawit sila ng malakas. Ayun na nakalagay din talaga sa internet. Umawit sila ng malakas. Sa inyo po, kamusta? Sa magandang balita, Biblia. Umaawit sila ng malakas. Parehas ano, Brother Jonas? So, mistranslation po ang salitang umaawit ng malakas. Tignan natin sa iba't ibang salin sa English. Compare natin. Revelation 5:12. Compare natin. Sa ang mabuting Biblia, sa Tagalog na nagsasabi ng malakas lang. So, yun yung King James na Tagalog, hindi umaawit. Saying with a loud voice, Ilocano, kinunada, itinapig sa atimag. Napig sa atimag. ISB, they sang. LSB, saying. Tagalog ang Biblia, magsasabi. Kanilang sinabi, Tagalog. So, Tyndale, saying din. So, more saying. Kadalasan saying, mga kapatid. That's why, yun ang problema natin, no? Kapag binabasa natin yung Tagalog lang at yun na yung ituturo natin. Meron pang isa sa Luke chapter 4, Luke chapter 2, verse 13. Ito yung nagpakita yung mga anghel sa mga pastol. Bigla nilang nakitang kasama ng anghel, so anghel po ito, isang malaking hukbo ng anghel sa kalangitan. Sila ay nagpupuri sa Diyos at umaawit. Nagpuri, maawit. Anong sinasabi nila sa papuri? Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Okay? So dalawang case na sa Tagalog na nakita ko na umaawit daw ang mga anghel dito. At kung titignan naman natin sa Greek interlinear, English, and sa baba niya ay yung mismong Greek word. And suddenly came there a angel, multitude of heaven, praising God and saying. Praising and saying, hindi praising and singing. Lego rin, katulad nung kanina na word, saying, Lego, all, ganun. So yung salitang praising ay neo, ay ito ang ibig sabihin, G13 sa lexical, in neo, to praise, praising, to praise. Walang sinabing praise na Even you say God is good, you're already praising. Pag nilagay mo ng tono, that's already praising through singing. Pero dito, yung mga anghel, sila yung nagpuri sa Diyos at nagsabi. Walang sinabing umaawit. Nagturo ako nung nakaraan sa Life of Christ at sabi ko ay the first Christmas carol was done by the angels. So patawarin niyo ako. Nagbago na ang aking mindset. Hindi, alam ko na din talaga ito noon pero ewan ko ba't nasabi ko na yun yung first first carol. Pero naiisip-isip ko yun. Magtuturo ako ng na hindi umaawit din ng mga anghel. So, ewan ko kung convince kayo dito. Rate yourself from 1 to 0. 1 to 0. 1 to 10. Yung convincement. Pag hindi kayo na-convince, bahala na po tayo. Hindi naman maapektuhan ang kaligtasan natin dito, mga kapatid, At hindi naman tayo tatawaging kulto kung sabihin man natin na hindi umaawit ang anghel. Po. So, continue po tayo. Angels are deceased loved ones.
namatayan kami ng baby at sabi nung isang member, may bantay na po kayong angel. Member po yan sa church. At noon ko pa alam, pag ang tao-tao yan, pag anghel-anghel, hindi. Ang anghel pwedeng magkatawang tao pero hindi siya tao, anghel pa rin yun. At ang tao, pag namatay, tao pa rin. Hindi siya pwedeng maging anghel. Na lilipad-lipad sa langit na ganun-ganun. Pag namatay, ano yun yung gagawin niya sa langit. So angels are deceased loved ones, that's a myth. While angels are sometimes associated with deceased loved ones watching over the living, biblical angels are distinct beings, okay, created by God. The Bible distinguishes between angels and the souls of deceased humans. Wala sa Bible na sinasabi pag namatay ang tao ay magiging anghel. Kaya mga kapatid, minsan, ewan ko kung paano kayo maniniwala sa ganito. Halimbawa, may namatay. At kadalasan yung mga namamatay, sinasabi nila na nakikita nila yung mahal nila sa buhay bago sila, parang sinusundo. Yun yung paniniwala dito sa norte, may sundo daw ang tao pag namamatay at nakikita nila yung kanilang nanay, siguro, tatay, ganyan, buong pamilya, sinusundo sila. Okay. Sa Bible, totoo na may sundo, possibly talaga na may sundo dahil sa kwento ni Lazaro, try nyong basahin sa inyong tahanan mamaya after ng class natin. Meron pong instance na nung namatay si Lazarus, dinala siya ng anghel. Okay? Dinala siya ng anghel sa dakong aliwan kung saan naroon si Abraham. So, even though that's just a parable of the rich man and Lazarus, but meron doon pinapakita na sumusundo. Kung may sundo man, biblical na may sundo nga, pero anghel yung sumundo. Dahil hindi nga lahat daw ng anghel, sabi dito sa ating debunking the myth, na ang angels ay may pakpak. Hindi nila masabi na sinusundo na siya ng anghel, marahil mukhang tao lang at dahil ang iniisip niya, dahil mamamatay na siya, makikita niya na yung mahal niya sa buhay, kamukha ng kanyang mahal sa buhay, nag-hallucinate na, ewan ko. Pero mas kumbinsido ko na kung sino man yung dumarating na susundo sa isang taong namamatay, they are angels of God. They are from heaven. Maliban kung yung makita mo ay nag-aapoy at galit na galit. Baka sinusundo ka na papuntang impyerno. So, angels are deceased loved ones. That's debunked already. Alam naman na natin yan. Hindi po totoo yun. Baby man, ay nagsasabi, yung baby na namatay, anghel na sila ngayon. At nagiging kerubin sila. Yun yung, kung bakit may baby na angel, mga namatay daw yun or mga inabort. Wala naman sa Bible po yun. Ang hirap naman paniwalaan. Angel play harps. May mga drawing din o kaya na yung mga angel may dala-dala silang harp. Pero ewan ko kung ganitong uri ng harp. Yung ibang drawing na nakikita ko, yung harp na katulad nung kay David Okay. Pero meron sa Revelation na tinutukoy na may mga harp na yung mga naroon, tumutugtog po sila. Pero hindi yung angel yung may dala. Hindi po angel yung may dala doon. Mga Kristiyanong namatay po yun or mga banal, sabi doon hindi po sila mga angel. Okay? So, harps are mentioned 54 times in the Bible, never regarding angels. So, harps on earth or in heaven are only played by humans in the scripture. Hindi po mga angel ang tumutugtog ng harp. Si Lucifer, sabihin natin fallen angel, may harp siya lang yon. Huwag na tayo magdagdag ng iba. Pero kung sasabihin natin, possible ba na kaya ba nilang tumugtog? Posible. Walang imposible kay Lord kung patugtugin man sila. Nilagyan ko lang ng clouds. Yan. Kasi sabi nung iba, angels float around on the clouds. So only once in particular, angel said to be clothed in cloud. Clothed with a cloud. Sa Revelation chapter 10 verse 1, but many theologians says that yung Revelation chapter 10 verse 1, yung sinasabing angel doon, na clothed with a cloud,
ay si Jesus Christ. Angel not as an angel created being, but as a messenger that brings the gospel on earth. Kaya si Jesus Christ, possibly, manood tayo nung first session natin. Pag sinabi mong angel sa Bible, hindi ibig sabihin na angel na puro angel lang na galing sa langit. Ang tao, pwedeng tawaging angel as a messenger, pero wag tayong magpapatawag na anghel tayo tulad ng isang relihiyon na ang kanilang pinuno daw ay anghel.